ngayon, ang ginagawa niya, puro na lang paninira. Diba? Ngayon, pangalawa, dito tayo kay Sasot, kay baklang hitad. Ito, alam nyo naawa din ako dito kay First Lady. Kasi, si First Lady Liza Araneta Marcos nung hindi pa siya First Lady ng bansang Pilipinas, binigyan niya ng pabor itong si Sasot kasi nga may nagkaso, may nireklamo. So binigyan niya guys ng pabor, binigyan niya ng free legal services. 'Di ba? Tangina mo ka, binigyan ka ng free legal services, talagang yung lawyer mo bigatin pa. Diba? Tapos ano yung ginawa niya? Nang buraot lang. Na nabigyan lang ng deal sa kabila. Ngayon, naging anti-Marcos na. Mantakin nyo guys sino yung kawawa dito? Si First Lady. Kasi, nagbigay ng free legal services for 3 years, pro bono. Tapos ano yung nangyari? Bigla na lang babaliktad. Bigla na lang doon siya sa kabila papanig. Tapos gagawa pa ng kung ano-anong fake news. Di sana, kung ang dami mo lang din sinasabi sa ating gobyerno, ikaw na lang nagpresidente, tumakbo ka na lang. Kaya nga guys, nagtataka din ako dito sa part na to bakit ngayon lang din itong si Sasot nagkaganyan nung naging presidente na itong si President Marcos? Ano ba? Meron ba kayong hiniling na hindi natupad? Ikaw putangin mo kang bakla ka, namumuro ka na no? Diba? Meron ba kayong hiniling na hindi natupad kung kaya't ganyan yung mga kinikilos ninyo? So ngayon nga po guys, ito na. Nagsalita itong si First Lady dito sa relasyon nila ni Sasot. Buraot kasi itong si Sas buraot ang kapal talaga ng muka, super. Pakinggan nyo pakinggan nyo. Okay? Sas and RJ, I met them because they were sued for cyber libel. So, they came to me, pro bono. Ako naman, I would write because I was on leave that time. I didn't know that Sas was a guy. Okay? So, my affidavit said, she did. Sabi ni Jenny, ma'am, lalaki yan. So, I did all that, di ba? So, 3 years pro bono. Tapos bigla na lang, something happened, we went to court, she made a deal with the other side and took RJ away. So I'm like, teka muna, medyo makapal yan, pro bono, 3 years, tapos you'll fire our law firm. Naku, I didn't know what to tell my partners. Tapos yun, kung anong sinasabi, why are you doing that? Well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Yan, narinig nyo? Diba, kita nyo kung gaano kakapal ang muka ng baklang si Sasot na to. Kung gaano ba kaburaot. Diba, kung hindi pa nagsalita si First Lady Liza ng ganyan, hindi ko pa nalaman na binigyan pala ng free legal services ni First Lady Liza Araneta Marcos. Itong si Sasot, mantakin mo, bigating lawyer, 'di ba? Binigyan pro bono nga, free legal services, 'di ba? Libre. Lahat libre. 'Di ba? Saan ka pa nun? Well, kung nanay nga ni Sasot, galit din sa kanya Kasi alam niyo itong nanay ni Sasot, Lenny yan. Nagalit nga yung nanay ni Sasot sa kanya kasi bakit niya daw sinisiraan si Lenny? 'Di ba? Wala tayong magagawa diyan kasi may Ewan ko guys kung ako lang ba yung nakapansin, pero parang lahat ng mga naninira dito sa ating First Lady, kay President Marcos, tingnan nyo yung mga pagmumuka. Diba? Mga mukhang basura. Although kahit sabihin na lang natin na mayaman sila, yung kanilang pag-uugali, wala talaga akong masabi guys. Literal na basura na talaga ang aking tingin. Mantakin nyo, hindi ba kayo nahiya sa pinanggagawa nyo? Sasot, isipin mo na lang 3 years. Diba 3 years? Isipin mo na lang, yung sakripisyo, yung oras, diba, na inilaan sa'yo, ibinigay sa'yo, yung effort, diba? Hindi ka man lang nag-isip, Sas? Effort na lang sana yung tiningnan mo, kahit hindi ka na lang magtanaw ng utang na loob or something else.
kung maging anti-Marcos ka na lang. Pero yung the way na i-treat mo ang First Lady ng ganyan-ganyan ng mga mapanirang puring pananalita, hindi mo man lang ba inisip yung time na down ka, nandyan siya sa'yo? Yung time na na tinutulungan ka niya, yung time na kinasuhan ka for cyber libel, nandyan siya sa'yo. Humingi ka ng tulong for, pinagsilbihan ka niya, pinaglingkuran ka niya for almost 3 years. Tapos, ganun-ganun na lang yung igaganti mo sa kanya. Magbabado ka ng masamang tinapay, tapos ang malala dito, iniwan mo si RJ, si TP, sa ere. Hindi ko talaga makuha, guys, yung punto nila. Hindi ko din makuha yung gusto nilang ilabas. Hindi ko alam kung bakit sila nagkakaganito na, to the point na tingnan nyo, yung recent paninira ni SAS, yung may nahuli, 'di ba, na 13 billion worth of shabu. Ang dami niyang tanong, ang dami niyang sinasabi na naggagawa na siya ng conclusion na hindi, niloloko tayo ng mga yan. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga yan kasi niloloko lang kayo ng mga yan. Yan agad yung sinasabi niya. Malamang yung nahuli driver lang naman yun. Anong kinalaman niya dun? Siya lang naman yung nag-drive. Inutusan lang naman siya. Diba, guys? Alam ko na nagigets nyo ako. Alam ko na naiintindihan nyo, guys, yung punto ko. Ang problema lang kasi, itong grabe kasi magmanipula ba? Itong si SAS, itong si Maharlika, itong si Glenn Chong, di ba? Grabe yung mga bunganga nila. Pero alam niyo yung response ni First Lady, sumatotal, kaya naman nilang kasuhan yung mga yan. Kasi lalo pat presidente, itong si President Marcos, kaya nilang gamitan ng powers. Pero ginawa ba nila? Hindi. Hindi nila ginawa kasi gusto nila magkaroon to ng katuldukan. Gusto nila magkaroon to ng ending. Kagaya nga ng sinabi ni First Lady, siguro after 1,500 days, tapos na din to. Hayaan na lang natin. Kasi hindi naman po gawain nila ang gumanti. Kahit ginagawan sila ng masamang tinapay, hindi nila gawain ang gumanti. Diba? Gets nyo ako, guys? Tingnan mo, napakawalang hiyang baklang to. Hindi ka naman lang naawa sa ating First Lady. 'Di ba? Na tumulong sa'yo. Tapos, ganyan lang yung igaganti mo. Kapal ng muka. Grabe. Sobrang kapal. SAS, okay? SAS and RJ, I met them because they were sued for cyber libel. So, they came to me. Pro bono. They came to me. Pro bono. They came to me. Pro bono.